The objective of the labor inspection is to further strengthen the implementation of the visitorial and enforcement powers under the Labor Code as renumbered towards securing a higher level of compliance with labor laws and standards and ensuring continuity and sustainability of compliance at workplaces. For this purpose, the Department of Labor and Employment delegates this function to the regional offices with the issuance of a list of labor inspectors who are given the authority of conduct inspection, which covers all private establishments, including their branches and workplaces in the regions. The regional offices enforce labor laws and social legislation through the conduct of labor inspection, occupational safety and health investigation, and technical and advisory visit. Special inspections may be conducted as may be deemed necessary. With the provision for mobile devices and gadgets, the DOLE developed an inspection management information system. An important feature of the system is data capture and transmittal from the field in real time, as an electronic checklist is filled up through the use of mobile devices and gadgets. Data are instantly available for viewing and processing to generate reports, statistics, and summits, including real-time monitoring of decent work indicators based on the country's decent work profile. The TAV, or Technical and Advisory Visit, aims to provide assistance to the micro-establishments, or establishments that have 1 to 9 employees, to be sustainable, productive, and competitive. It also aims to transition our micro-establishments to the formal economy that is profitable, while also complying with our labor laws and occupational safety and health standards. There are different ways or modalities to avail TAV. First is the online method. Establishments can enroll in the self-paced technical and advisory modules through our learning management system. For establishments that opted to go with online, they must accomplish the modules within 1 month from the time they registered. Second is on-site. The DOLE regional, field, and provincial offices conduct on-site or face-to-face orientation for the technical and advisory services, wherein micro-establishments are invited to attend. Third is hybrid setup. Establishments can enroll in on-site sessions and attend virtual meetings or webinars using various online platforms like MS Teams, Viber, Skype, Zoom, or Google Meet. Establishment owners carry a big responsibility to comply with labor laws, including submitting reports and providing documents like payroll records during inspections. But the manual filing process is a major challenge. They need to spend time, money, and effort to fill out forms and deliver them to the DOLE office, often dealing with traffic and delays. Sometimes, there's a long wait just to confirm if the report is accurate and complete. And it's not just employers facing difficulties. DOLE employees also struggle with limited manpower and the time-consuming task of reviewing and processing these reports. The time has come for change. What's required now is a more innovative, streamlined, and efficient process for handling compliance reports. One that will simplify life not just for businesses but also for DOLE employees. Welcome to the DOLE Online Compliance Portal, your all-in-one platform for seamless compliance submissions, designed to make compliance easier and more convenient for establishment owners. Telecommuting reports? Flexible work arrangement submissions? Reporting the 13th month pay? No problem. Even work accident or illness reports and the annual establishment report on wages, everything you need is now in one convenient portal. Plus, the DOLE Online Compliance Portal now includes the latest requirement for reporting movie and television shoots under Department Order 246, Series of 2024. All your compliance needs in one place, quick, secure, and hassle-free. With the DOLE Online Compliance Portal, registering your establishment is a breeze. Our automatic registration system ensures you are instantly compliant with OSH Standard Rule 1020.
Once submitted, your certificate of registration is immediately available for download, saving you time and effort. Your establishment has been flagged for non-compliance during labor inspection. Don't worry. Required documents can be submitted quickly and conveniently. And if you're missing certain policies, like a mental health program or OSH program, we've got you covered with downloadable templates. Submit these documents directly through the portal, where DOLE inspectors will review, provide feedback, and keep you on track for compliance. With admin access on the DOLE online compliance portal, the labor inspectors can easily review the submitted reports and documents from the establishments. If further verification is needed, they can schedule an online meeting through Google Meet, all within the portal. This streamlines compliance checks, saving time and making the process more efficient for everyone. It's a smarter, more efficient way to stay compliant and keep your business running smoothly. Welcome to a new era of compliance, simplified, fast, and effective with the DOLE online compliance portal. Good afternoon, everyone. Welcome to another episode of our Webinar Wednesdays of the Department of Labor and Employment, hosted by the Bureau of Working Conditions. This is Lovely Sabalia, your host for today's webinar. Last week, ang topic po natin is about healthy workplace. Diniscuss po natin ang mga DOH programs na promoted and implemented nationwide, both applicable sa private and public sectors. For today's episode, Season 3, Episode 32, aalamin naman po natin kung ano ang iba't ibang klase ng alternative work arrangement. Pero bago po iyan, let us start with a short prayer. Let us bow our head and put ourselves in the holiness of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dear Almighty and ever-loving God, we glorify and thank your name. You have showered us with so much blessings, and your presence continuously remind us of your faithfulness and guidance. May we humbly ask you to shower our speaker today of your greatest inspiration, so that he may share the most of his knowledge, his field of expertise, and to his respective topics. May we also absorb the invaluable knowledge, experiences, and put it into practice, that we may learn today. Your infinite blessing would mean the success of this webinar. May we be a living witnesses of your genuine love through the enactment of the knowledge acquired through this activity. We ask this in the name of your Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Magandang hapon po muli to our Facebook Live viewers, and thank you for joining us today. Paki-heart or like react naman po sa ating mga live stream. Please hit the follow button on our Facebook page, DOLE PWC 1949, to get updated on the latest announcement and to know more about the labor standards and occupational safety and health standards in the workplace. Please also share this live stream with your friends, families, and colleagues, and use the hashtag Webinar Wednesdays. For questions or clarifications, please use the comment section below the screen, and our resource speaker will address this during the question and answer portion. Again, this is the Season 3, Episode 32 of our Webinar Wednesdays.
At ang topic natin ngayong araw ay about flexible work arrangement. Aalamin po natin kung ano ang iba't ibang klase ng mga alternative work arrangement at ano po yung mga legal basis nito na pwede nating pagbasihan. So aalamin po natin iyan with our resource speaker. It is a great pleasure to introduce our speaker for today. Siya po ay isang Senior Labor and Employment Officer from the Policy and Program Development Division of the Bureau of Working Conditions. Samahan niyo po akong i-welcome si Miss Melinda Banaag. Magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon, Ma'am Inday. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ang mga paraan ng pagpapa-implement ng mga flexible work arrangements na palagi na nating nai-encounter sa ating trabaho. Narito yung mga 12-12 oras, yung 4 days a week na lang instead of 6 days a week work week schedule. Nariyan yung nagkakaroon tayo ng swapping of holidays at iba't iba pa. So, ano nga ba ang flexible work arrangement? Okay? So, ito ay mga alternative arrangements of schedules other than the traditional or standard work hours, work days, and work week. Ano ba yung ibig sabihin natin sa traditional standard work hours? Di ba po, ang ating pagtatrabaho ay nakabase sa 8 kada araw at ang normal na work week ay 6 na araw at ang work days ay mula Lunes hanggang Sabado. Ito po yung usual na klase ng ating pagtatrabaho. Subalit, sa development ng globalisasyon, nagkaroon na po tayo ng mga alternatibong paraan para ma-address po natin ang development ng mga klase ng trabaho na pwedeng i-offer ng management para sa ikauunlad nito. Okay? So, ano-ano nga po ba yung mga ating i-implement at kailan po ito magiging effective? Itong flexible work arrangement na ito ay base sa pagkakaunawaan ng manggagawa at ng mga business employers, no? So ang ibig sabihin, para ma-implement ng maayos ang mga mungkahi ng mga makabagong paraan ng pagtatrabaho, katulad ng mga binanggit natin kaninang mga pamamaraan, ay kailangan magkaroon muna ng understanding or agreement ang employee at employer upang maipatupad ang layunin nitong flexible work arrangement. Okay? So, ang mga sumusunod ay ang mga klase ng pinapatupad sa mga pagawaan, katulad ng compressed work week. Ang compressed work week ay hindi na bago sa atin. Ito ay pangkaraniwan ng isinasagawa sa mga kumpanya na ang gusto ng mga empleyado ay mabawasan ng araw ng kanilang pagpasok, subalit ang equivalent number of hours na kailangan nilang i-render ay katulad pa rin ng nasa normal na schedule. Ano ang ibig nating sabihin nito? Ano ang ating example dito? Okay? So sa makabagong pamamaraan ng pagtatrabaho,
ang dating 8 oras ay nagiging 12 oras sa isang araw. Ito yung iniklian ang araw ng pagpasok sa isang linggo. Halimbawa, ano ang halimbawa? Kung 8 oras tayo sa kada araw, sa loob ng isang linggo o 6 na araw, meron tayong 48 hours na dapat ah, pagtrabahuhan, 48 hours in a week. Ngayon, kung ang pinili ng manggagawa at ng employer or sa agreement nila ay maiklian ang araw ng pasok, gawing 4 na araw ang pagtatrabaho at 3 araw ang pahinga, maaari din naman. Pinapayagan ng ating mga dinevelop na guidelines na maipatupad ang ganitong sistema. Pag-aralan natin. So, ang 48 hours in a week na gusto nating paikliin into 4 days ay magiging katumbas ng 12 oras sa isang araw ng pagtatrabaho. Yun yung compressed work week. Ibig sabihin, pinaikli ang araw ng pagtatrabaho pero katumbas pa rin ng bilang ng oras na dapat nilang gampanan. Okay? So malinaw. Kaya nagkakaroon tayo sa ating mga kumpanya ng 12-12 oras. Sa mga ibang manufacturing firms, merong halimbawa 6 to 6 na oras ng trabaho. Ibig sabihin mula 6 ng umaga, uuwi ng 6 ng hapon at yung iba naman, 6 ng hapon ang umpisa hanggang 6 ng umaga. So, kung nagsilbi siya ng 12 hours or nag-render siya ng 12 oras sa isang araw, at sa loob ng 4 na araw, siya ay makakabuo ng 48 hours na oras ng trabaho, ito ay katumbas na rin ng dati o traditional na working hours or work week niya na 6 days pero 8 oras lang sa isang araw. Ibig sabihin, makukumpleto niya rin ang 48 hours with the compressed work week compared to the traditional 48 hours with 6 days in a week na araw ng trabaho. Ganun. Ano naman ang magiging patakaran halimbawa ng kumpanya kung sakaling magpa-implement ng compressed work week? So, ang sinasabi dito ng ating guidelines ay magkakaroon lamang ng agreement na kung kumpletuhin ang 48 hours sa loob ng 4 na araw, ay hindi sila magkakaroon ng overtime. O ibig sabihin, hindi nag-exceed dahil 12 oras, hindi nag-exceed ang required number of hours dahil parehong 48 hours ang ni-render nila in a week. Ibig sabihin, kinakailangan kompletuhin ang 48 hours na requirement para magawa nila yung implementation ng tamang compressed work week schedule. Okay? So, maliwanag dito sa kanilang magiging pag-uusap or agreement na walang overtime na magaganap, kundi normal payment or treatment of their payment lamang ang mangyayari. Kahit na 12 oras ang nirender niya in a day o sa isang araw, at kinumpleto niya ang 48 hours sa loob ng isang linggo, pareho lang din yun ng traditional o 8 hours per day at 6 days per week na schedule ng trabaho. Okay? Kailan naman papasok ang overtime doon? Kung nagkaroon ng pangangailangan na mag-exceed ng oras ng trabaho sa pagre-render ng oras ng trabaho dahil halimbawa may kinakailangan tapusing mga
quota or mga delivery ng goods at lumampas sila sa 48 hours, ang statutory benefit nila para sa overtime pay ay pwede na rin makonsider. Basta't makumpleto muna ang number of required working hours na kailangan nilang pagtrabahuhan. Okay? So, ang sinasabi nila rito, sa implementation ng itong klaseng trabaho na ito, nagkakaroon ng work-life balance ang mga empleyado. Papaano? 4 na araw lamang sila magtatrabaho, subalit 3 araw doon sa isang linggo ay mawawalan sila ng hindi muna sila kinakailangan pumasok. Ibig sabihin, magiging rest day na nila ang 3 araw. Ikumpara mo sa dating work schedule na 1 araw lang ang rest day. Magkakaroon sila ng maraming oras sa pamilya habang pinapatupad ang ganitong working arrangement sa kanilang kumpanya. Okay, ang pangalawang klase ng working arrangement ay yung reduction of work days. Maaring similar ito doon sa una nating pinaliwanag na working arrangement. However, dito naman, binabawasan, reduction nga binabawasan ang bilang ng araw ng pagtatrabaho. Okay, in a week. Ito kasing ating mga flexible work arrangement ay ipinapatupad ayon sa circumstances na mayroon ang mga kumpanya. Usually, ina-address ng working flexible working arrangement yung mga sistema ng pagpapatupad ng trabaho na nakaka-adjust ang business community sa requirement ng kanilang industry. Okay? Ngayon, mayroon din tayong work arrangement na rotation of workers. Dumarating din naman ang panahon, ang mga tao ay kinakailangang ilipat-lipat, i-rotate. Hindi lang stationary sa isang lugar. Okay? So, maaring nakikita na natin ito na i-implement sa ibang industry na niro-rotate ang mga trabahador alternately kung saan sila pwedeng mailagay per week. Diba? So, halimbawa, may mga work schedule na mas kailangan ng ibang manggagawa sa isang lugar, nagkakaroon ng ganitong sistema ayon sa pangangailangan ng industry. Okay? Ano naman yung number 4 natin, yung forced leave? Meron na tayong pangyayari nito nung nakaraang COVID-19, na-experience natin na ang ating mga leave credits ay pinagamit dahil iniwasan ang spread of COVID-19. Stationary muna tayo sa loob ng ating mga bahay, pero kung meron tayong mga naipong mga leave credits, pinagamit muna ng ating mga business employers para magkaroon ng kahit paanong income ang ating mga empleyado. So, kung mapapansin ninyo, itong flexible work arrangement na ito ay depende sa circumstansya na magkakaroon sa ating business community. Okay? So, ang number 5 naman na klase ng ating flexible work arrangement ay yung broken time schedule. Nangyari din ito nung nakaraan na halimbawa ang mga restaurante
dahil nga sa ang mga mamamayan or ang mga community ay hindi makalabas para kumain sa isang restaurante. Ang ginawang schedule ng management para hindi mawalan ng trabaho ang kanilang manggagawa ay kung saan mayroong mas maraming demand ng mga customer, doon sila naglalagay ng tao. Tulad ng restaurante during dinner or kung kailan may oras ng mas maraming halimbawa customer na bibili ng kanilang produkto, doon sila nag-i-schedule ng mga workers nila. Na-experience na natin yan nung nakaraan. So, kung mapapansin natin, talagang ina-address ng programang ito ang pangangailangan ng industriya. Kung paano man, ay depende sa circumstansya. Okay? Meron din namang klase ng flexi holiday schedule na ang ating Department of Labor and Employment ay ina-acknowledge ito. Ibig sabihin, dahil sa makabagong technology, maraming BPO, nagsiserve tayo sa ibang bansa. Halimbawa, sa Amerika, halimbawa ang July 4 na holiday sa kanila. At nandito ang mga call center agents, syempre, hindi na muna makakapasok ang call center agent on July 4 dahil wala siyang isi-serve ng mga kliyente. Kung kaya't ang Department of Labor ay nag-devise ng ganitong arrangement wherein pwedeng i-implement na isuswap ang normal work schedule sa holiday ng mga halimbawa nga nasa Amerika. Kung ang mga tao doon ay hindi magtatrabaho during the July 4 regular holiday nila, pwedeng i-implement dito sa Pilipinas dahil ang siniserve nila ay nasa Amerika. At ang tawag naman sa atin doon ay holiday swapping. Okay? Malinaw po yung ating itong holiday swapping or flexi holiday work schedule. Ngayon, ang mga na-develop na pamantayan ng Department of Labor, itong halimbawa ay yung Labor Advisory Department Advisory number 2-09. Ito yung guidelines, ito yung reference natin, ito yung first na pinatupad natin on the adoption of flexible work arrangement. Okay? So ano yung ang napapaloob sa issuance ng advisory na ito. So ito yung guidelines natin sa pagpapa-implement nito. Okay? Ang sinasabi dito, it is issued to assist and guide employers and employees in the implementation of the various flexible work arrangements. Okay, so ito na yung ating unang reference para sa flexible work arrangement schedule now. Ang sabi rin ito ng issuance na ito, ang konsepto nito ay isang itong arrangement na ito may be considered by employers after consultation with the employees. So may nagaganap munang consultation prior to the implementation, taking into account the adverse consequences of the situation on the performance and financial conditions of the company. Ang paliwanag nga natin nung una, na-develop itong unang issuance natin ng flexible work arrangement dahil nagkaroon tayo halimbawa nung
Typhoon Ondoy noon nung 2009. Masyadong devastated ang mga natamaan nito, nagkaroon nga ng massive, 'di ba? Massive damage sa ating community. Kung kaya para matulungan ang mga mamamayan na hindi mawalan ng trabaho, ang DOLE ay nagsagawa nga ng pag-aaral na kaysa matanggal ang mga manggagawa sa kanilang hanap buhay ay mag-devise ng paraan upang kahit paano magkaroon ng tuloy-tuloy na programa para sa kanilang hanap buhay. Okay? So, ano yung ating pinag-aralan dito, no, sa DOLE Department Advisory 2? This contemplates economic difficulties katulad nga nung sinasabi natin, yung na-experience natin yung Typhoon Ondoy na yan. Pero ang sinasabi din naman natin, ang pag-implement ng flexible work arrangement na ito will be temporary in nature. Ibig sabihin, katulad nga nung naka-experience ng halimbawa reduction of workday schedule, yun. Nang matapos din naman na makarecover tayo, balik uli sa normal ang pamamaraan ng pagtatrabaho. Ang kailangan lang naman, ang requirement para i-implement ang klaseng ng agreement na ito ay magkaroon ng unawaan ang employees at employer kung ano ang nararapat na remedyo na pwede nilang implement during this time of crisis. Dito siya nag-emanate, dito nag-umpisa yung paggawa natin ng mga developmental program para makatulong sa ating mga workers, no? Subalit sa pagpapa-implement nito, kinakailangan din naman nilang mag-submit ng report sa DOLE kasi yung normal work schedule nga, 8 hours per day. Pero kung sa tingin natin nagkaroon ng halimbawa nga naapektuhan ang financial na kakayanan ng na industry, maaari silang mag-submit na sila ay nagpapa-implement ng ganitong klaseng work agreement. Okay? Ngayon, ang sumunod na development ng ating mga flexible work arrangement ay napapaloob sa Department Advisory number 4 naman, series of 2010. So, ito naman, yung unang ating issuance, naka-recover na tayo ng unti. Dumating naman ang parang globalisasyon, parang fast-paced na tayo ngayon. So, ang department uli, nag-isip ng mga paraan kung paano tayo makakasabay sa globalisasyon na ito. So, pumapasok na dito sa atin ngayon yung mga BPO, unti-unti na tayong sumasabay sa bilis ng takbo ng business community. Okay? Dito emanate yung ating pag-develop ng mga BPO industry. Okay? So, papaano naman ito ang ating implementasyon ng advisory number 4-10? So, sinasabi natin dito, kinakailangan na maging competitive ang Pilipinas dahil nga karamihan nga ay worldwide na yung halimbawa BPO industry. So para magkaroon din tayo ng employment, yun nga, katulad nga ng ano ang halimbawa nung working arrangement na maaaring
maging coping mechanism dito sa DOLE DA 410. Ito yung halimbawa ay yung compressed work week. Sa ibang bansa, matagal nang pinapatupad ang 12 oras na trabaho. Katulad din ng pinapatupad sa atin. So, nagkakaroon din sila ng 4-day work week schedule para nga makasabay sa pangangailangan ng industry. Yan ang naging dahilan kung papaano tayo nagpa-implement ng ibang working schedule natin ito. At ang napansin nila, nagkaroon ng work-life balance nga ang mga empleyado. Halimbawa nga, instead of 1 day off in a week, naging 3 na siya. Kung ang sinunod na patakaran ay 12 oras kada araw. Okay? So ano naman ang requirement ni DOLE para ma-implement natin ang ganitong klase ng working arrangement? Magsasubmit ulit tayo ng agreement. Kinakailangang may unawaan ang employer at employee kasi nga imbis na 8 oras, naging 12 oras halimbawa ang number of working hours ng mga empleyado na extend, no? So, siyempre sa normal o traditional na working time, maaaring ang pananaw dito ay magkaroon ng overtime. Pero dahil may agreement nga sila na siya ay considered as completion of the 48-hour requirement for the contract, yun ang ipapatupad. Okay? So, ayun na naman, during this time, kailangan uli na mag-submit ng report sa DOLE na sila ang kumpanya na ito ay nagpapa-implement ng ganitong working arrangement. Okay? So, ano-ano yung mga na-observe natin na work arrangement na na-adapt dito? Yung compressed work week, number 1. Ang number 2, yung flexi time schedule. Ibig sabihin, nagbibigay ng schedule nga ang company na halimbawa, hindi na yung dating 8 to 5, di ba? Hindi na siya ganun. Maaaring iba-iba na yung mga working schedule nila. Maaaring 10 nag-uumpisa, 10 sa gabi, ganyan. Yan. Dito na nag-umpisa yon. Ngayon yung flexi holiday kasi nga, katulad ng BPO nga, paliwanag kanina, may mga ibang countries na tayong siniserve. Kaya ina-adjust din natin yung working time natin dito dun sa kanilang working schedule din sa ibang bansa. Okay? Pero ang importante na dapat matandaan kung nag-i-implement tayo ng halimbawa ganitong klaseng agreement ay walang diminution of benefits na mangyayari. Ibig sabihin, kung ano yung kinakailangan nilang benepisyo matanggap, ay karapatan nilang matanggap. Ibig sabihin, kung halimbawa, nagpatupad tayo ng flexi holiday work schedule, kung ano yung katumbas na schedule ng halimbawa nga July 4 kung saan tumapat na araw si July 4. Ang treatment natin doon, isuswap natin halimbawa sa isang holiday natin na halimbawa June, July 4. Kung ano yung holiday natin na malapit doon, isuswap lang. At yun yung magiging schedule nung parang swapping, holiday swapping niya. At yun ang yung treatment ng regular holiday, doon papasok kung anumang araw yung isinwap. So prior to the implementation of the flexible holiday schedule, ino-notify natin ang ating mga manggagawa na
kailangan, halimbawa, kung anong schedule yung gagawin ng management, mas maaga nilang ma-notify ang mga tao para makapaghanda rin ng kanilang mga pang-araw-araw na gampanin. Okay? Ng panahon ng COVID-19, nagkaroon din tayo ng issuance, yung DOLE Labor Advisory number 9, series of 2020. Ito yung ating pamamaraan as mechanism for the yung mechanism, yung measure natin to cope up with the COVID-19 outbreak effect. Ito po yun na nang tayo ay tinamaan ng COVID-19 na ito, talaga namang ang industry natin ay masyadong naapektuhan. So ang DOLE uli ay nag-isip o gumawa ng mga coping mechanism para maka-cope up tayo sa epekto ng COVID-19. Ito po yung issuance na ginawa natin during the 2020, okay? No may COVID po tayo. So, ano po yung sinabi ng ating advisory sa issuance natin na ito? So, ang sinasabi ngang ito, yung dahil daw sa ongoing outbreak of COVID-19, no? This advisory is being issued to assist and guide employers and employees in the implementation of various flexible work arrangement as alternative coping mechanism and remedial measure. So ito pala siya ang makakatulong para ma-address po natin ang epekto ng COVID-19 sa ating industry. Okay? So, ang pananaw natin sa issuance natin ng DOLE Labor Advisory number 9 ay ito ay isang remedial measure. Ito ay isang better alternative, di ba? To outright employment termination dahil nga karamihan ng mga industry hindi muna bubuksan, naalala ninyo na halos ang lahat ng mamamayan ay nasa loob lamang ng kanilang tahanan. So, dahil noong tayo ay may nasa ilalim ng COVID-19, hindi muna natin ma-specify kung hanggang kailan natin ipapatupad ang mga coping mechanism natin ito. So, tuloy-tuloy ang pag-develop ng DOLE ng mga pag-aaral sa proseso ng implementasyon ng mga programa para makatulong sa mga manggagawa natin, no? So, ano po yung mga mas nagamit na flexible working arrangement? Ito yung reduction of work hours. So, kung maaalala ninyo, sa mga grocery, meron lang yung schedule lang ng oras ng trabaho kung kailan open yung mga grocery stores. Tapos ang mga trabahador, hindi lahat papasok ng sabay-sabay. Merong ilan lamang napapasok sa isang araw. Ito yung rotation of workers. At ang yun namang forced leave, ito po yung ginamit para hindi mawala ng hanap buhay kahit paano yung mga manggagawa, ipinagamit muna yung kanilang accrued leave credits. Ibig sabihin, yung mga naipon nilang leave credits ay pinagamit muna upang may swelduhin muna ang mga manggagawa. So ito po yung mga significant na ginawa ng DOLE para ma-address po yung problema natin nung tayo may COVID-19. Okay? At dahil marami nga ang maapektuhan, ang usual na requirement para ma-implement ang
ating advisory na ito ay magkaroon muna muli ng consultation kung paano ipapa-implement ang napiling ah, flexible work arrangement agreement. Yan. Yan, magkakaroon ng paliwanagan ang both parties para mapaayos ang schedule na gagawin nila. At the same time, kailangan din nilang mag-submit ng report sa DOLE kung sino yung mga tao na o mga empleyado na affected ng kanilang implementation ng kanilang working arrangement. At itong kopya ng order na ito ay kinakailangan din namang ma-post sa conspicuous location ng mga workplaces kasi nga siyempre apektado lahat ng mga manggagawa dahil may mga specific working agreement sila para sa panahon na ito. Okay? At ang pinaka-importante sa lahat, sa panahon na sila ay pumapasok, yan, there will be no diminution of benefits. No? Yun ang laging ino-observe natin. Okay, ano po yung gagawa tayo ng isang sample illustration paano ang treatment kung tayo ay halimbawa nag-compress work week schedule, okay? So, ito po. Meron tayong senaryo na si Emily daw reported for work on June 12, a regular holiday which is also her scheduled rest day. Now, how much would be her take-home pay if her daily wage is 610? Nung panahon na to, 610 ang sweldo niya eh. So, she also extended her work for another 4 hours. Ibig sabihin, on June 12, a regular holiday, nagtrabaho siya muna ng 8 oras bago niya in-extend ng 4 hours ang kanyang working time, di ba? Compute for her overtime pay for 4 hours. So, yun naman lang ang tinanong. Ano nga ba ang statutory benefit na maaring makuha ng ating empleyado ni Emily during this time, no? So, ang sinasabi natin, on June 12 na regular holiday, ano muna siya, syempre, dahil pumasok siya on a holiday, 200% siya, di ba? Pero dahil siya ay nag-overtime during the holiday, may additional 30% siyang makukuha. So, ang sinasabi dito, ito ang computation ng kikitain niya sa araw na siya ay pumasok. Yan. Sa illustration, kung ating mapapansin, maraming premium pay ang kasabay ng pagtatrabaho on a normal working time, di ba? Ano po yung pinag-aaralan natin kung tayo ay nagpapa-implement ng compressed work week halimbawa? Ano yung nandoon na provision or agreement kung i-implement ang isang compressed work week? Ay, hindi ba po ang sabi natin, sinyorte natin ang araw ng pasok ng tao, pero ang number of working hours ay pareho pa rin. Sabihin, 48 hours in a week during the regular work week. Halimbawa, ano ang regular work week? 8 hours per day, 8 hours per day and 6 days per week. Di ba? Yan po ang normal work schedule.
Ngayon, kung tayo'y nakakompress, ang sinasabi natin, walang overtime na magaganap. Kasi ang pinag-usapan ay ah, ang babayaran lang ay mga normal working hours. Pero kung nakakompress man ang schedule nila, ay meron tayong nababasa doon na condition while implementing the flexible work arrangement ay no diminution of benefit. So, kahit na pina-implement mo yung agreement na um, during this, halimbawa, compressed work week, may agreement kayo. Pag normal work week, walang holiday, 48 hours per week, walang overtime pay, di ba? Kasi iniklian nga yung araw ng pasok. Dinistribute lang natin ang normal na mga oras ng trabaho. So, parehong 48 hours shortened work week at yung normal work week, parehong 48 hours. Considering na wala po tayong holiday na ma-encounter sa week na yon. Yun yung compressed work week agreement na mangyayari. However, kung tayo po ay naka-encounter ng isang holiday during the compressed work week na ito, ano sa tingin nyo ang dapat na gawin kung may regular holiday? Kasi ang sinasabi natin, no diminution of benefit while implementing the flexible work arrangement. Ano po ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kung tayo may regular holiday sa araw na yun at 12 oras ang kinakailangan nating schedule ng pagpasok, ito dapat ang matanggap mo when there is no flexible work agreement schedule, di ba? Kung naka-compressed work week kan sa flexible work arrangement mo, walang overtime dun eh. Holiday pay ang makukuha mo. Ibig sabihin nun, normal na 48 hours, 48 hours, 8 hours holiday pay ang may 200%. Maliwanag ba yun? So, ibig sabihin natin, kung may regular holiday sa week na yun, kung pinapasok mo ang tao, ang kikitain niya sa araw na yon sa 8 oras ay 200% kung yun ang normal work schedule niya. Pero kung 12 oras, ito yung kikitain niya dapat kasi magkakaroon siya ng OT pay during the 12-hour work schedule. However, pag naka-compress work week nga at walang holiday, ang normal lang na treatment ang nangyayari. 'Di ba po? Yung 48 hours din ang equivalent. Ibig sabihin, kung anong kinita mo sa 1 week na 48 hours, yun din ang dapat matanggap mo kung naka-compress work week ka. Malinaw po ba yun? Pero when there is a holiday po, lalo na kung may regular holiday, ang katumbas na kita niya ay magiging 200% sa araw na yun. Yun yung paliwanag natin sa no diminution of benefit. Ibig sabihin, ipapatupad natin ang traditional na kwenta sa pagtatrabaho during a regular holiday. Okay? So, ang sinasabi natin, ano ang suggestion ng DOLE uli? Para hindi naman mabigla ang industry natin sa implementasyon ng flexible work arrangement na to. Ang sinasabi ng DOLE, magre-revert back tayo sa normal work schedule when there is a regular holiday. Ano ang ibig sabihin nun? Babalik tayo sa normal schedule kasi kung tayo ay may holiday, regular holiday, di ba po, ang requirement lang naman para
mabayaran ka ng isang holiday ay pumasok ka on the last work day prior to the holiday. Bayad ka na nun na hindi ka papasok sa araw na yun. Kaya kuminsan sa DOLE po, maraming nako-confuse paano ang treatment ng working on a holiday while on compressed work week schedule. Kasi hindi po nila inire-revert back. Ibig sabihin, yung 200% lang ang binibigay nila. Itong katumbas na 4 hours during the render of the service ay may katumbas na OT pay dapat kasi no diminution of benefit nga tayo. So, ganyan po yung pananaw natin. Kaya, ang sinasuggest po namin sa DOLE, when there is a regular holiday on the specific work week, i-revert back lang po ang sa normal work schedule para hindi malito sa treatment ng payment of holiday pay and overtime pay. Okay po? Okay. So, ang meron naman tayong pangalawang senaryo ay yung nagkaroon ng special non-working holiday naman to. 'Di ba? Yung kanina kasi merong regular holiday, yung 200%. Kaya ang laki-laki ng kwenta ng bayad sa araw na yun. Pero kung special non-working holiday naman, paano naman ang magiging treatment natin? Okay? Pag-aralan po natin. So, ganito. Kung may special holiday po tayo, dagdag 30% po tayo for the hours rendered during the day. Dahil siya ay special non-working. So, kung ang daily rate niya ay 750, halimbawa 750 na, ang sweldo niya, plus 30%, kasi nga special non-working, so ang katumbas na 8 oras ng trabaho niya ay 975. Okay? From 750 magiging 975 ang 8 hours at ang additional 3 hours kung halimbawa may break siya ng 1 hour katulad ng sinabi sa senaryo, ay may katumbas na 475 pesos and 31 cents. Ibig sabihin, whether naka-engage ka sa kumpanya mo ng compressed work week schedule, during a holiday, ang treatment po ng payment natin sa kanila ay kung ano po yung nasa statutory computation ng kanilang work schedule. Ganyan po ang magiging pananaw natin sa implementasyon natin ng flexible work arrangement. Okay? Okay, ito po yung summary ng kikitain niya for work done on special non-working day. Pero kung hindi ba po, kung walang special non-working day, wala siyang OTP, di ba po? Ang kikitain niya lang yung normal pay niya. Kasi wala nga tayong pagka pina-implement ang halimbawa compressed work week, ang agreement, hindi tayo magbabayad ng OT for the render of the 12-hour workday. Okay? So, yan po yung maraming salamat po sa inyo at diyan po natatapos ang ating pagpapaliwanag ng tungkol sa compressed work week schedule at kung paano ang treatment natin kung nagkakaroon ng holiday during the schedule po. Okay po? Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much, Ma'am Melinda, for sharing information about flexible work arrangement. And sure po ako na madami po silang natutunan from your discussion.
At ngayon naman po, sabay-sabay po nating alamin ang mga questions from the comment section na siyang sasagutin ng ating resource speaker. Okay, wait lang po I-flash lang po namin yung questions na galing po sa ating mga Facebook Live viewers. So ayan. For our first question, Ma'am Inday, may overtime pay ba kapag lumagpas ako ng 8 oras sa compressed work week? Ang atin pong pananaw sa implementasyon ng compressed work week ay kinakailangan niyang buuin muna ang work schedule niya na halimbawa 48 hours in a week. So, bago ang treatment ng overtime, kailangan makumpleto niya muna yung 48 hours na usapan sa implementasyon ng compressed work week. And then, yung excess po noon ay magiging overtime pay. Kasi kung minsan sa ating mga pagawaan, may mga panahon din naman na kinakailangang mag-extend ang mga manggagawa sa work nila. Nagkataon lang, naka-compress work week sila, ang karampatang overtime pay ay kinakailangan nilang mabayaran. Okay po? Okay, Ma'am Inday. Salamat po. For second question, saan at paano dapat magsumite ng abiso o notice sa DOLE tungkol sa implementation ng flexible work arrangement? Ah, ang ang paliwanag nga natin, bago i-implement po ang agreement na ito, yung sa flexible work arrangement, kinakailangan nilang mag-submit po ng ganito, ng abiso po o notice for the implementation of FWA at sa ating online sa reports.dole.gov.ph. Doon po natin isasubmit yun bago po ipatupad yung mga FWA schedule po natin. Okay po. Opo. So isa po sa nasa online compliance portal yung pag-submit po ng report sa FWA. So kung ang established element nito, within 30 days po ng implementation, dapat po makapag-submit ng report para ma-notify po yung DOLE na may implementation po ng FWA ang isang company. So for our next question, ano po ang right na employee in regards sa non-diminution, Ma'am Inday? Okay. Ang sinasabi natin, yung sa no diminution of benefit ng mga empleyado, kailangan maipatupad ito. Halimbawa, nagkaroon ng overtime. Kinakailangan din namang sumunod ang mga employer natin sa patakaran ng treatment ng overtime pay. Ito yung no diminution of benefit kung sakaling nakumpleto na niya yung halimbawa, yung katulad ng illustration natin kanina on holiday pay, special non-working day, holiday, kinakailangan din namang makakuha siya ng katumbas na premium pay kung sakaling siya ay pinagtrabaho sa araw ng special non-working day. Yan yung statutory benefit na hindi naman pwedeng yung i-neglect ng mga employer natin. Okay po? Next question po.
Kailan naging epektibo at maaaring ipatupad ng isang kumpanya ang flexible work arrangement? So, itong kinakailangang magkaroon ng agreement muna. Ang magkaroon ng consultation, agreement, bago po ipatupad ang kasunduin nila sa implementation ng flexible work arrangement. So ito pong agreement po na ito ay voluntary between the employer and the employees po. So I think mayroon pa tayong question, Ma'am Inday. Next question po. Paano naman po yung sahod, ma'am? Magkano po ang kabuang sahod sa 12 hours? I think, Ma'am Inday, ito po ay pumasok during the discussion ng compressed work week. So paano po yung sahod, ma'am, ng naka-compressed work week tapos 12 hours po yung naging trabaho? Ayun nga, kanina nagkaroon tayo ng illustration o sample computation po kung paano um, ang kwenta ng treatment ng sweldo nila pagka naka-compress work week. Ibig sabihin, kung walang holiday sa linggo na yon, sa work week na iyon, kung ano yung normal na dapat sahurin sa 8 hours at 6 days per week, yun din ang katumbas na kikitain niya kung siya ay naka-compress ng 12 hours but 4 days per week lang, nakatumbas ay 48 hours per week na work schedule din. Okay po. So malinaw naman po iyon. So next question po. Paano po pag nasa shifting schedule, 24 hours operation yung company? Paano po ma-apply yung 6 days work po? Paano maia-apply ang 6 days work kung, ano ma'am? 24 hours, ma'am, yung operation. I think siguro, ma'am, 24 hours yung operation. For example, siguro po manufacturing company po ito. Tapos 24 hours yung operation. So kung naka-compress work week siya, 12-12 oras ang magiging hatian Oh, yes, ma'am. ng kanyang pasok. Yes po, yung shifting po ng mga employee. Employees, opo. Okay na po tayo doon. Ayun po. So, for 24 hours operation, dapat po hindi lalagpas sa 12 hours yung ipinapasok ng isang worker. So, maximum na po yung 12 hours. Then, explanation po kanina kung magkano po yung sasahurin with sa 12 hours na pagtatrabaho, yun po yan. Yung hourly rate po multiply dun sa hours of work ni worker. So, meron pa po ata tayong question. One time lang po ba magsasubmit ng report sa DOLE for compressed work week? Ang sinasabi po kasi ng ating guidelines, ang compressed work week na ito ay maisubmit ng ano, yung within 30 days po, 'di ba? Sinasabi niya sa kanyang implementasyon. Pero during ang duration po ng isang flexible work arrangement, ang sinasabi po ng ating guidelines, ito ay temporary in nature. So kung sakaling hindi pa nakakabangon ang kumpanya sa kanyang sitwasyon, maaari siya makipag-ugnayan sa regional office na nakakasakop sa lugar ng trabaho para mapagpaliwanagan siya kung anong susunod na gagawin sa mga flexible work arrangement na maaari niyang ipatupad sa kanyang kumpanya. In addition po doon sa sinabi po ni Ma'am Inday, sa reporting po yung pagpapasa po natin sa online compliance portal, ito po ay every 6 months. So kung 6 months po, after 6 months po may panibagong alternative work arrangement or flexible work arrangement yung isang company, need po nilang mag-submit ulit ng panibagong report po sa online compliance portal.
I think, Ma'am Melinda, yun po yung last question po natin. So, that concludes our today's webinar. Thank you po. Thank you po sa inyo. Maraming salamat po sa ating lahat. Thank you, Ma'am Melinda, and thank you po sa mga live participants po natin na nag-send po ng kanilang mga questions and for your active participation sa ating webinar Wednesdays. Again, thank you, Ma'am Melinda Banaag, Senior Labor Employment Officer from the Policy and Program Development Division of the BWC, for sharing information about po sa flexible work arrangement. Thank you po ulit, ma'am. You may also send us an email at ask@bwc.dole.gov.ph or call our DOLE hotline 1349 if may mga other questions pa po kayong mga naiisip. Again, please follow us at @DOLEBWC1949 on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Viber to stay up to date with the latest announcements and activities from BWC and DOLE. I-share nyo na rin po ang videong ito sa inyong mga friends, families, and colleagues at huwag kalimutang gamitin ang hashtag Webinar Wednesdays para po mas marami pa ang maging informed sa mga programa ng BWC, DOLE at ang kanilang mga attached agencies para po sa mga kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. If you miss any of our webinars, please head to our YouTube channel at doon po mapapanood lahat ng ating Webinar Wednesdays episodes simula po sa Season 1 hanggang Season 3. So on behalf of the Bureau of Working Conditions, maraming salamat po sa inyong pakikiisa. See you po sa ating susunod na episodes. Once again, this is Lovely Sabalya, your moderator, signing off. Goodbye! Para sa mga katanungan at karagdagang impormasyon, maaari po tayong tumawag sa DOLE Hotline 1349 o sumuli sa mga DOLE Regional Field Office na nakakasakop sa inyong lugar paggawa.